Dear IFM, magandang gabi sa inyo mga idol. Sa totoo lang, may nagsabi lang sa akin na i-share ko raw ang kwento ko sa inyo. Matagal ko rin pinag-isipan pero sabi ko, wala naman kasing mawawala sa akin kung ibabahagi ko ang kwento ko. Itago niyo ako sa pangalang Lila. Isa akong office worker at dati kong boss ang naging asawa ko. May mga certain moments talaga sa life natin na we can say ang swerte naman natin. Pero sa totoo lang, mas marami pa rin ang mga challenges na dumadaan sa buhay natin. Uy, Lila. Nandiyan ka na pala. Ako sir, sorry po sobrang traffic eh. Hindi ko nga po inaasahan na malilate ako sa meeting. Pasensya na po ah. Ako na nag-present ng topic for our client. Nagmamadali kasi sila. Hindi sila pwedeng mahuli since may flight pa sila sa next destination nila. Ako sir, pasensya na po talaga. Kamusta po yung meeting? Approve po ba yung proposal ng team natin? Actually, mamaya if you're free, ipapakita ko sa iyo lahat ng presentations kanina. Kailangan din natin pag-usapan ng mga kailangan gawin for the budget. Naku, ano ba yan? Parang dami kong namiss ah. Sorry talaga sir. Basta sa susunod, huwag na sana maulit lalo na sa mga ganitong meeting. Yes po sir, promise. May mga papers na rin sa table mo. You can review para may idea ka sa nangyari kanina. Sige po, aasikasuhin ko lahat mamaya. So, are you free tonight? May mahalaga rin kasi akong sasabihin sa iyo eh. Opo naman po, pero ano po yun? May nagawa po ba ako? Sir, pasensya na po talaga. Hindi ko po inaasahan eh. If free ka tonight, sabay na tayo lumabas ng office. Diretso na rin tayo sa restaurant. Malapit lang din naman yun dito sa office. Sir, nakakahiya naman po. Basta asahan kita mamaya. Sige po sir. See you po. Ang mamahal ng pagkain dito. Sa ambience pa lang ng restaurant. Kitang-kita mo ng pang-sosyal eh. KKB tayo Biro lang. Ikaw talaga. Siyempre libre ko. Sir naman, pinakaba mo naman ako eh. Huwag mo na akong tawaging sir pag outside office. Just call me Kaloy. Naku, parang nakakapanibago naman pag ganun. Ano ka ba? It's okay. Tapos na rin naman yung working hours eh. Okay po sir, Kaloy. Nga pala, dun tayo sa may nakalagay na for reservation. Sige po. So, saan tayo mag-start? Sir, kanina po kinakabahan eh. Teka po, hindi po ba approve yung proposal? Ang totoo niyan, hindi natuloy yung meeting kanina. Cancel. Inaya kita rito para... Para po saan? Lila. Yes sir. Gusto kitang ligawan. Lumipas ang ilang panahon, nakita ko na nag-click naman ang relationship namin ni Kaloy. Napakabait at maasikasong boyfriend. Tumagal ng 2 taon ang relasyon namin ni Kaloy as boyfriend and girlfriend. Tsaka kami nakapagdesisyon na magpakasal na. Sa totoo lang, noong naging mag-asawa kami, doon namin naranasan ang iba't ibang klase ng pagsubok sa buhay. Pero buti na lang, nandyan kaming dalawa para sa isa't isa. Kailangan mo na muna tumigil sa pagtatrabaho Ang hirap naman nun eh. Wala akong gagawin dito sa bahay. Kailangan mo raw magpahinga, sabi ng doktor. At huwag masyadong magagagalaw. Sensitive ang baby, diba? At saka, mahina ang heartbeat niya, kaya kailangan talaga nandito ka lang. Huwag ka mag-alalahan. Kaya ko naman kahit ako lang mag-work sa atin.
Hindi naman kasi yun eh. Hindi ako sanay na wala akong ginagawa. Mahiga ka na nga lang dyan at magpahinga. Gusto mo bang masugod na naman sa ospital? Siyempre hindi. Nakakakaba kaya dun. Konting tiis lang naman eh. Mabilis lang yung panahon. Hindi pa pala ako nakakapag-file ng leave. Kung pwede na ako na lang mag-asikaso, ako na lang. Ako rin naman may hawak ng mga files eh. Sa bagay, oo nga pala. Manager ka nga pala. Oh, maya-maya mag-aasikaso na ako papasok ng office ha. Teka, paghahanda kita ng baon, gusto mo ba? Wag na. Sabi ko nga magpahinga ka, diba? Sure ka ba? Hindi ako sanay nang hindi kita inaasikaso eh. Pakiramdam ko tuloy, wala akong kwentang asawa. Ganun ba yon? May iniinda ka kasi. Sensitive ang pagbubuntis mo. Naintindihan ko rin naman. Sa bagay. Mas mahirap nga naman na ma-hospital pa ako ulit. Okay lang ako, Han. Doon na lang ako sa office kakain. Kapag nagugutom ka, maraming pagkain dyan, ha? Pero iwasan mo mga bawal. Yes po, sir. O siya, papasok na ako, ha? Tumawag ka sa akin kapag may emergency, okay? Ikaw din, i-update mo ko sa mga nangyayari sa office ha. Huli na ako sa chismis eh. Isa ka pa pala sa mga marites doon, ha? Nagbibiro lang. Sige na, bye-bye na. Ingat ka sa pagdadrive ha. Ikaw mag-ingat. I love you. Paging Dr. Ipasupil. Dr. Ipasupil, please proceed to the emergency room. Kamusta ka? Okay naman ako. Teka, nasan ba ako? Ano bang ginagawa ko dito? Nakita ka ni Manang na walang malay sa loob ng banyo. Kaya tinawagan ako agad. Ano ba kasing ginagawa mo? Sabi ko, di ba magpahinga ka lang? May hinahanap lang kasi ako. Tapos ayun, biglang sumama yung pakiramdam ko. Ay naku, sinabi ko naman sa'yo kasi. Ha naman, may pagkamatikas din yung ulo mo eh. Sorry na. O sige na, ako na. Magpahinga ka na lang. Teka, yung baby ba? Kamusta? Okay lang ba siya? Okay lang naman yung bata. May mga bagong nireseta yung mga doktor mo. Mamaya bibili ako para makainom ka na. Thank you ah. Oh, bakit ka nagpapasalamat? Trabaho ko to bilang asawa mo at tatay ng magiging anak natin. Paano? Kita mo, doble ngayon yung pagod mo. Mag-file na rin ako ng leave para mas mababantayan kita. Wag na. Alam mo, kailangan ka sa office, di ba? Mas kailangan niyo akong dalawa. Han, sobrang thank you. Alam mo, hindi mo alam kung gaano ko ka-thankful. Lilipas din lahat ng to, okay? Magiging okay din ang lahat. Sana nga. O sige na, matulog ka na ulit ha. Ako na bahala rito. Sa mga oras na ito, masasabi ko na napakaswerte ko na si Kaloy ang naging asawa ko. Hindi ako nagsisisi na siya yung pinili ko. Talagang ginagawa niya lahat para sa akin at para sa magiging anak namin. Nakikita ko nga minsan na parang nahihirapan na siya pero hindi niya yun iniinda dahil ayaw niya na makita ko siyang napapagod. Manang, maglalaba ka na ba? Ay, yes po, ma'am. Pasabay naman itong mga lampi ni baby oh. Naku, ang daming mancha, ma'am Oo nga po eh. Pero ano ka ba Manang? May solusyon tayo dyan. Bumili kasi ako ng bagong sabon. Ito oh, Pride detergent. Di lang puti, isla puti. Ay, buti, ma'am. Nagpalit na kayo ng sabon. Isasuggest ko nga po sana iyan. Yan po kasi yung gamit naming sabon. O sige Manang, salamat Mamaya gagawin kita ng merienda. Asikasuhin ko lang si baby ha. Ay, sige po, ma'am. Bakit naman umiiyak ang baby namin? Anak, tama na. Shh. Tama na. Oh, bakit umiyak ang baby namin?
Kanina pa nga umiiyak eh. Tumigil lang saglit tapos umiiyak na naman. Gusto mo ba ipa-check up na natin? Kakapacheck up lang natin sa kanya. Love, hindi na normal yung pag-iyak-iyak ni baby. Nakikita ko rin na nahihirapan siyang huminga. Baka naman gutom lang siya. Basta bukas ipa-check up na natin siya, ha? Love, nag-worry na ako kay baby. Alam mo, minsan di ko na alam anong gagawin eh. Kaya nga kailangan ipa-check up natin. Kung gusto mo, pa-check up tayo sa iba. Lahat ng pwedeng gawin na natin. Ako na kay baby, magpahinga ka na muna. Han, thank you ah. Oh. Shh. Kaya natin to, okay? Lilipas din to. Alam ko naman eh, alam ko na magsubok lang to. Yes. Lahat ng to, pagsubok lang. Kakayanin natin to. Lahat gagawin natin para kay baby. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Mahal na mahal ko rin kayo. Anak, please, tama na ang iyak. Ma'am, ito na po yung gatas niya. Manang palagay na lang dyan sa lamesa, ha? Tama Ma'am, na. gusto niyo bang tawagan ko na si Sir? Sige, Manang, please. Sige po, itatawagan ko na po si Sir. Tama na. Shh. Hello, Manang. Napatawag po kayo. Sir, kasi si baby parang hindi makahinga ng maayos. Ano? Pwede makausap si Ate Lina mo? Ay, sige po, Sir. Ma'am, kakausapin daw kayo ni Sir. Hello? Anong nangyayari? Hindi ko na alam. Kanina iyak siya ng iyak. Ngayon naman parang nahihirapan siyang huminga. Sandali, uwi na ako. Papaalam lang ako, Please, dalayan mo, love. Sunod ka na lang sa ospital, ha? Mauna na kami roon. Mag-ingat kayo, Huwag ka magpapanik. Susunod ako. Minsan talaga sa buhay natin ay nangyayari ang series of unfortunate events. Para bang lahat na ng klase ng problema nasa inyo na? Para bang lahat ng problema sa mundo binigay na sa'yo? Mahirap. Lalo na't parehong mag-ama ko na ang nasa ospital. Sa mga oras na ito, hindi ko na alam ang gagawin ko. Basta ang alam ko, nagpapasalamat pa rin ako dahil may isang taong nandyan sa likod ko para gabayan kami ng mag-ama ko. Kung wala siguro si Manang, hindi ko na rin alam kung ano ang mangyayari sa akin. Halos mag-isang linggo na ang nakalipas noong naaksidente si Kaloy at nadala ang anak namin sa ICU. Patagal ng patagal daw, sabi ng doktor, humihina ang puso ng anak namin. Si Kaloy naman hanggang ngayon hindi pa gumigising. Noong mga panahon na ito, wala akong naging tambayan kundi ang maliit na chapel sa loob ng simbahan. Wala akong ginawa kundi magdasal at humihingi ng walang hanggang lakas galing sa kanya. Ilang araw na akong walang maayos na tulog at kain pero hindi ako nakakaramdam ng pagod. Dahil ang gusto ko lang ng mga oras na ito, maging okay ang lahat. Ang maging normal ulit ang lahat. Ma'am, ito may gatas ako, pinagtimpla ko na po kayo. Busog pa po ako, Manang. Wala pa po kayong kinakain, ma'am, simula pa kagabi. Manang, bakit ganun? Grabe naman tong pagsubok na binibigay sa amin.
Ay nako. Dumadaan ho talaga tayo sa mga panahon na ganito. Kailangan nyo lang pong gawin ngayon, magpakatatag para po kay Sir at saka sa anak ninyo. Nung una, si baby lang yung may komplikasyon eh. Pero may komplikasyon pa rin siya sa puso. Tapos, si Sir mo naman ngayon, nasa ICU. Comatose. Manang, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ay, naku, Diyos ko naman. Kaya natin to, ma'am, ha? Sa inyo po sila kumakapit. Manang, buti na lang nandyan ka. Maraming salamat, ha? Kung wala ka, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Opo, ma'am. Sige po, tahan na. Kahit na anong pagsubok naman, ma'am, nandito po ako para sa inyo. Anak! Naku, ma'am. Ma'am, naku, baka mahirapan naman po siyang huminga. Anak, tama na. Tama na, Dana, ha? Manang, Po. Manang, pakitawag yung nurse, please. Sige po. Doktor. May tunog yung hininga niya eh. O, sige ho. Tatawag na ho ako ng doktor, ma'am. Sige po, Manang, please. Anak, ano nangyayari sa'yo, please? Lumaban ka. Kailangan ka namin ng papa mo. Ano po nangyayari? Dok, bakit ganun? Ano po yung natunog sa hininga niya? Bakit po ganun? Kaiyak ni Bibi, humihina na yung heartbeat niya. Dok, ano pong dapat natin gawin? Dok, bakit ganito? Ano nangyayari? Ma'am, doon po muna kayo sa tabi. Ano po nangyayari, Dok? Ma'am. Ma'am. Sige po, ma'am. Kumalma na po kayo. Gagawin naman po lahat ng doktor. Manang, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin kung may mangyayari sa anak ko. Manalig tayo, ma'am. Manalig tayo. I am so sorry po. Bakit? Ano po nangyayari? Ano po ibig niyo sabihin? Bakit nagsasorry? Ano po nangyari sa anak ko? Wala na po siya. Ano wala? Bakit to? Ano nangyari? Time of death, 1:57 a.m. Hindi. Hindi yun totoo. Yung anak ko. I am so sorry po. Hindi. Paano ko sasabihin kay Kaloy na wala na ang anak namin? Ang daming tanong. Ang daming bumabagabag sa utak ko. Mga senaryo na alam kong posibleng mangyari. Natatakot din ako na baka iwanan ako ni Kaloy dahil sa nangyari. Ang sakit. Bilang isang magulang at isang ina, ito na yata ang pinakamalalang nangyari sa akin. Paging Dr. Ipasupil. Dr. Ipasupil, please proceed to the emergency room. Buti naman nagising ka na. Diyos ko, salamat naman. Ano nangyari? Love, nasa ospital ka. Nawalan ka raw ng preno kaya nabangga ka. Buti nagising ka na. Alam mo, sobra akong nag-alala sa'yo. Bakit? Gaano ba ako katagal nakatulog? Love, hindi tulog eh. Nakuuma ka. Halos magdadalawang linggo na. Diyos ko.
din pala. Teka saglit tatawagin ko yung doktor. Kamusta si baby? Teka lang, tatawagin ko lang si Doc. Sabi kasi sa akin kapag nagising ka daw, tawagin ko siya eh. Anong nangyari kay baby? Lila, nasaan siya? Love, yung sarili mo muna yung isipin mo, ha? Nasaan si baby? Wala na si baby. Wala na siya. Paano wala? Bakit wala? Anong nangyari? I'm sorry. Anong nangyari, Lila? Hindi siya nakasurvive. Ano? Kailan pa? Kailan pa, Lila? Nung makalawa lang. Hindi na niya kasi kinaya. Humina na ng tuluyan yung puso niya. Eloy, tama na, kagigising mo lang. Nangihina ka pa. Hindi ko makita nakita yung anak ko. Hindi mo naman kasalanan eh. Hindi mo rin naman gusto yung mga nangyari. Hindi ko man lang siya nalagaan. Tama na ha. Baka kung ano pang mangyari sa'yo. Hindi ko nakakayanin kapag sa'yo may nangyari din. Kasalanan ko to. Hindi. Galoy. Love, hindi oras ng sisihan ngayon. Walang may gusto sa nangyari. Hindi naman natin inaasahan eh. Sa nangyaring ito, mas na-appreciate ko ang asawa ko. Oo, masakit talaga ang nangyari sa pamilya namin. Pero sabi nga nila, there's a rainbow always after the rain. May mga panahon na nasa ibaba ka, pero tandaan mo, may oras din na ibibigay sa atin ng Diyos para umangat ulit sa pagkakadapa natin. Han, happy birthday! Mwah. Uy, thank you Ganda naman ng bungad sa umaga ko. Ikaw talaga, bolero ka. Nagsasabi lang ako ng totoo kailan naman kita binola. Teka, anong gusto mong handa? Naku, gusto ko pa naman sana ng bulalo, kaldereta, menudo, mechado, mga ganun. Kaso, baka mahirapan kayong hugasan ni Manang eh. Naku, walang problema doon. Smart dishwashing ang gamit ko, no? Alam mo na, bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing. Kaya pala napakalinis na ng mga pinggan natin kasi nagpalit na pala kayo ng sabon. Pero kasi, mas gusto ko sa labas na lang kumain. O sige, ako nasasagot niyan ha. Libre kita. Gusto ko kumain sa restaurant na pinagkainan natin before. Dun sa restaurant na sabi mo, may pag-uusapan tayo, pero nag-confess ka lang pala ng feelings mo. Naalala mo pa pala. Aba syempre no, isa kaya yun sa pinaka-memorable na nangyari sa buhay ko. Nilakasan ko lang yung loob ko noon. Akala ko nga busted ako eh. Ay, saglit may regalo pala ako sa'yo. Ano yan Na-excite naman ako. Ito Dali, buksan mo na. Ang dami naman na itong balot. Secure na secure Daig mo pa yung mga online seller. Sira, dalian mo na. Teka, mas excited ka pa sa akin eh. Kaya nga, bilisan mo na. Tignan mo na, dali. Oh, ano to? Di ano pa ba? Pregnancy test. Buntis ka? Oo. Talaga? Kailan pa? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hinintay ko yung araw na to para sabihin sa'yo. Yes! Magiging tatay na ulit ako! Alam mo,
Alam ko na si baby, masaya rin siya. Kahit naman wala na yung first baby natin, hindi naman natin siya makakalimutan. Siya yung unang baby natin. Love, alam mo sa nangyaring pagsubok natin, doon ko talaga na-realize na ang tatag natin parehas. Na kahit ano ang mangyari, hindi natin iiwan ang isa't isa. Hindi ako nagsisisi na ikaw ang pinili ko. Sa tamang babae ako napunta. At para dun, maraming salamat. Ikaw ang naging sandalan ko. Hindi no, naging sandalan natin ang isa't isa. Parehas tayong lumaban. Maraming salamat ha. Hindi mo alam kung gaano ko ka-thankful na ikaw ang naging asawa ko. Halika na, mag-breakfast na tayo. Tulungan natin si Manang sa baba. Dali. Sa dami ng problema at pagsubok na dumaan sa buhay namin, masasabi kong swerte ako dahil tama ako ng taong pinili. Ilang panahon din ang tumigil ako sa pagtatrabaho, pero ngayon, nagdesisyon na lang ako na magnegosyo na lang para nasa bahay lang ako. Para na rin mas maalagaan ko ang anak namin ni Kaloy. Magtatatlong taon na siya ngayong taon. Marami man tayong pagsubok na hinaharap sa buhay, lagi nating tandaan na pagsubok lang yan. Hindi niya yan ibibigay sa'yo kung hindi mo kaya. Maraming salamat sa pakikinig, Idol. Sana may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwentong ko ito. Lubos na gumagalang, Lila. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.